Magandang araw po sa inyong lahat. Kung nakikinig po kayo sa akin ngayon sa mga oras na to, hindi po ito isang coincidence lang. Hindi rin po ito basta-basta lang nagkataon. Nakikinig ka ngayon siguro dahil naghahanap ka ng mapapakinggan na mga kwento na tungkol sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro kasi curious ka o baka merong pinoproblema ngayon, gusto mo na mapapakinggan, baka kaya naman baka deboto ka, matagal na, o pwede rin naman na baka tinatawag ka niya, kaya bigla mo na lang naisipang makinig dito sa video na to. So naniniwala po ako na lahat ng nangyayari may dahilan. Baka tinawag ka niya o baka ito yung sagot sa dinadala mo ngayon. Hindi ito isang coincidence lang kasi lahat ng nangyayari may dahilan. So ito po yung pangalawang recording ko. So pangalawang episode. Kasi nagdesisyon po ako magsimula magbahagi ng mga kwentong Nazareno para kahit papano mapakilala ko po sa inyong mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi yun po yung laging challenge sa atin na mga deboto, sa aming mga deboto, is yung ipakilala ang Nazareno sa iba pang tao. So ito yung naisip kong way o paraan para mas mapakilala ko pa sa inyo yung devotion ko sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bukod doon, nais ko ding maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na sa mga gutom na gutom sa inspirasyon, yung mga lugmok ngayon, yung mga naghahanap ng sign mula kay Lord. So yung video po na ito, sisentro lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya minarapat ko na rin na tanging boses ko lamang yung maririnig nyo habang nagkukwento ako at gumagamit lang din ako ng mga sample na videos na ako mismo yung kumuha kapag pumupunta ako, dumadalaw ako sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala rin natin na Quiapo Church. So nung huli po na kwento ko yung nangyari sa aking, masasabi kong himala nung na-hospital po ako at nananginip ako. Ito naman po na ikukwento ko ay yung karanasan ko po nung magbo-board exams po ako. So nung magbo-board exams po ako, graduate po kasi ako ng engineering. Meron pong kasamang dalawang kaibigan. Nag-decide po kaming yung exam po kasi sa may Quiapo rin sa MLQU, Manuel Luis Quezon University sa may Hidalgo. So walking distance lang po yun sa Quiapo Church. Tapos nag-decision po kami na mag-book ng hotel sa City State Hotel. Ito po yung nasa likod ng Quiapo sa may Chowking. Yung Ambaba Chowking, doon lang po siya sa may likodan ng Quiapo, yung pagpapunta po kayo sa may Pahalik, doon sa may overpass, sa may footbridge. Doon po yung hotel na yun. So nagdesisyon po kaming magtotropa na mag-book ng hotel doon kasi para sabi namin mas malapit sa Quiapo, mas malapit sa simbahan, mas okay para anytime of the day, pwedeng before and after ng exam, makadalaw kami, makadaan kami. And ayun nga, nung bago mag-exam, sa tingin ko ito yung unang araw, 3 araw kasi yung exams. So bago mag-exam, nag-decision kaming
sumaglit sa Quiapo, tapos nagyaya yung kasama kong umakyat sa Pahalik. Siguro mga 4:00 po ito ng umaga yata. Dumaan kami sa Pahalik. May mga nakapila na nun kasi Biyernes din yata nun eh. Kaya marami ng tao kahit madaling araw. So, pero hindi pa naman sobrang dagsa yung tao, kaya nakaakyat naman din kami agad, pero may pila na doon sa hagdan Pahalik. Papunta doon sa Pahalik. Tapos sakto naman, pagdating namin sa mismong paanan ni mahal na senyor Nazareno, pinahinto kami saglit nung bantay. Tapos dumating yung sakristan yata yun, kasama yata yung pare, o baka yung sakristan lang, hindi ko na rin masyado tanda kasi lagpas 1 dekada na yung nakakalipas. Pero ang hindi ko makakalimutan, sumakto sa amin yung nag-iinsenso. So ininsenso yung area na yon doon sa may Pahalik mismo. Tapos habang yung ginagawa yon, nagtinginan kaming 3. Tapos yung nagyaya sa amin, ang una niya agad sinabi is parang kakaiba yung pakiramdam na sumakto sa amin yung pag-iinsenso. So sabi ko nga, coincidence ba yun? O sinasabi ko kanina, di ba, walang coincidence. At lahat na nangyayari may dahilan. So somehow nabigyan namin siya ng meaning na baka yun na yung sagot din sa mga dasal namin during that time. Alam nyo, sa aming 3, kasi kami pare-pareho naman ho kaming mga average lang, hindi naman ho kami yung mga sobrang matalino sa klase. Kaya naman todo rin yung dasal namin, gusto namin pumasa kasi sa field po namin medyo mahirap makapagtrabaho kung wala kang lisensya. Sa totoo lang, medyo may konting discrimination, iba yung tingin sa mga hindi lisensyado. Unlike dun sa ibang, alam ko sa ibang field ng engineering, hindi naman ganon sa lahat. Pero sa amin, once a year lang din kasi kami nag-e-exam. Iba, konti lang kasi kami. So, ayun, ako lang din ang panalangin ko nun, sana tulungan ako magkatrabaho. Okay lang naman sa akin, hindi pumasa. Basta magkaroon ng trabaho kasi ayoko namang maging pabigat din sa pamilya. At yung mga kapatid ko, puro engineering graduate din, nagtatrabaho na. So yun ang parang pinakakinakabahan lang din ako. Paano kung hindi ako makuha sa trabaho? Paano kung hindi ako magkatrabaho? And alam nyo, nung pangalawang araw, nagla-lunch kami sa KFC to sa may Carriedo, dun sa may yung nakaharap sa Plaza San Juan Bautista, dun sa may monumento ni San Juan Bautista. Kumakain kami doon na magkakasama nung pangalawang araw ng exam. Bigla ako natawagan. Natawagan ako nung pinuntahan ko na bago kasi mag-exam, bigla, sobrang biglaan lang akong na-interview sa isang kumpanya. So, naghahanap sila ng parang temporary workers, contractual. So, 3 months daw. Medyo, syempre, sinasabi ko nga, sobrang hirap magkatrabaho. Ang mindset namin nun, patusin na yung 3 months, baka sakaling ma-absorb o baka sakaling kung hindi ka ma-absorb, tawagan ka ulit kapag meron ng open na position. Tapos, ayun nga, nung pangalawang araw, habang kumakain kami sa KFC, bigla na lang ako nakatanggap ng tawag.
At yung tawag na yun ay yung confirmation na for medical na ako kasi tanggap na ako sa trabaho. So, sobrang akong natuwa. Tuwan-tuwa rin yung mga kasama ko, mga kaibigan ko. Nakasama ko noon habang kumakain. At tapos pabiro ko sinabi. Sabi ko, pwede na akong bumagsak. Kasi may trabaho na ako. Sabi ko, pwede na akong bumagsak sa board exam. May trabaho na ako eh. So, yung kasi yung usually reason bakit nagbo-board exam is para maging mas malaki yung chance mo makuha sa trabaho. And ayun, pagkatapos rin ng exam, nag-medical na ako. Tapos parang kung tama yung tanda ko, parang 1 linggo lang yung pagitan, nagsimula na akong magtrabaho. So, magsimula na akong trabaho and ayun nga lang, nagsimula na akong magtrabaho, nagkatotoo din yung sinabi ko, hindi ako nakapasa sa board exam. So, hindi ako nakapasa sa board exam. Pero sa aming tatlo, yung kaming tatlong magkakasama, doon sa hotel, kaming tatlong magkakasama na nasaktuhan ng insenso sa mahal na seniors sa may pahalik. Isa sa amin pumasa. Yung isa na yun, yung pa yung isa sa pinaka hindi ina-expect ng karamihan kasi medyo lang siya, hindi siya masyado pumapasok, hindi rin siya masyadong active sa school o sa mga basta sa kanya pasang-awa lang, masaya naman na siya. So, pero syempre naisip ko sa aming tatlo siya yung pinaka mas nangangailangan that time. Natuwa rin naman kami kasi at least siya pumasa. And ako naman, masaya naman na ako kasi may trabaho na ako. Yun lang yung importante sa akin. Nung may trabaho na ako, nasaktuhan din na ang daming dumating yung punto na ang daming kumakausap sa akin na mawalang trabaho kasi nagwo-worry rin sila paano sila magkakatrabaho. Yung iba board exam passer, yung iba hindi board passer. So ako, ang mindset ko rin tulungan yung mga hindi nakapasa na makahanap ng trabaho kung magkakaroon naman ng pagkakataon. And ayun nga, eventually na regular ako. At after 3 months nakakuha ako na-absorb ako yung kontrata ko na temporary naging permanent. And sakto nagkaroon ng mass hiring kasi nagkaroon ng expansion. So pilit kong tinulungan lahat ng pwede kong tulungan makapasok. At sa totoo lang, hindi ko makakalimutan yung may isa akong kaklase na sinabihan ako na hindi ko naman na daw kailangan ng lisensya. Hindi ko naman na daw kailangan pumasa pa sa board exam kasi may trabaho na ako. Yun lang naman daw talaga yung reason bakit nagpo-board exam. And usually kasi yung tinatawag na PRC license, hindi naman siya recognized sa ibang bansa. Mas recognize yung ibang lisensya na mas international ang rating ba, parang ganun. So nag-agree rin naman ako doon and ayun, ang importante nakakatrabaho, nakatulong kasi naalala ko meron talaga ako noon mga kaklase na nadadown na. Yun yung mga nakakalungkot makita. Yung hindi ka na nga pumasa sa board exam, nade-depress ka na nga. Tapos bigla pang nahirapan ka makahanap ng trabaho. So yung iba, kinapalang ko na yung mukha ko. Talagang kinakausap ko yung manager namin. Talagang binabakapan ko na ito, magaling to, ganyan. And
Sa totoo lang, nung nagsisimula ako magtrabaho, hindi rin madali. Nagkaroon din ng instance na pakiramdam ko ang bobo-bobo ko kasi parang hindi ko maintindihan, nahuhuli ako. Pero ganun pala talaga sa simula. So kailangan lang talaga lakas loob. Nagkaroon pa ng instance na umiiyak ako sa likod ng shuttle bus namin kasi pakiramdam ko hindi ako ma-absorb. Buti na lang mababait yung mga senior ko. Eventually nalaman ko yung iba kong senior, hindi pala engineering graduate. Sila yung mas nag-motivate sa akin. Tapos yung supervisor ko, hindi rin pala board passer. Alam mo yun, yung lumaki ako sa buong college life ko, medyo may discrimination sa hindi license. Pero nung nandun na ako sa trabaho, naramdaman ko na hindi nila pinaramdam na iba ako. Nakakatawa yun kasi talagang siguro doon ako dinala ng mahal na senyor na Sareno para ma-realize ko rin na hindi lisensya talaga yung basehan. Hindi lisensya, kundi syempre yung pagiging mabuting tao mo pa rin sa kapwa mo. So, tumulong ako ng tumulong na magkaroon ng trabaho, yung lahat ng pwede tulungan. Bonus na lang yung mga referral fee. Pero hindi rin naman lahat magkakaroon ng ganon, o hindi rin lahat kaya kung i-process. Pero importante yung mga tulong ako dun sa mga nagpapatulong. Hanggang sa to the point nga, pati yung hindi ko na mga kilala, nagpapatulong na. So nakakatawa din, masarap sa pakiramdam yung makatulong sa iba. So, ayun po. Siguro puputulin ko muna doon yung kwento kasi marami pang iba para sa ibang pagkakataon naman. So, tinatapos ko po dito yung episode na to. Sana po suportahan nyo po yung mga susunod pa na mga kwento. Susunod pang mga ibang episodes. Kung nais nyo rin naman po magbahagi ng sarili nyong kwento, mga sarili nyong experience o pagpapatotoo, sariling kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin at babasahin po natin dito para mababahagi natin sa ibang mga kadeboto. I-send nyo lamang po sa kwentongnazareno@outlook.com. Sana po wag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil nai-inspire at namomotivate sila. Higit po sa lahat, posible din kasi na yung kwento natin o yung kwento mo, pwede siyang makasalba ng buhay ng iba. Baka sakali yung kwento mo na pala yung hinihintay marinig ng mga taong nawalan na ng pag-asa, yung ayaw na magpatuloy mabuhay. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng mga kwento nyo at sa pamamagitan ng pagpapatotoo at pananampalataya natin kay Lord sa mahal na poong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron po kayong kilala na tingin nyo na kailangan makapakinig ng mga kwentong ito, maaari nyo po ring i-share yung video na to. Baka po makatulong sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin na nalulugmok at nawawala na pag-asa. Alam nyo po, kahit po sa trabaho, parang alam ng mga ka-close ko na mental health advocate ako. So, masarap sa pakiramdam yung kapag kunyari, minsan may nakikita akong taong sumusuko na. Minsan nga hindi ko pa kilala. Nakikita ko lang sa Facebook, nakikita ko lang online. Pero may message ko kasi baka sakali lang, no? Ang gusto lang naman natin is maiwasan yung mga anxiety, maiwasan yung mga worst case, no? Yung mga suicide. Sana naman huwag mangyari. Pero ako yun ang pinaka gusto ko sanang mapigilan. Kaya
Isa rin yun sa rason bakit ko ginagawa to ngayon. Yung sana makatulong tayo sa iba. At mas makakatulong po tayo kung magtutulong-tulong po tayong i-share yung mga experience natin o magtulong-tulong po tayo magpatotoo. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe para po mas marami pang maabot yung video na to, para po mas marami pa makapanood, mas marami pa makapakinig, mas marami pa makakita, mas marami tayong ma-inspire at motivate, mas marami tayong masalba na buhay, mas marami tayong matulungan na makabangon. So sana po, tulungan niyo po ako. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.